Ito na ang nakahandang susunod ko na kwento. Dadaan muna tayo sa laruang pambata na bangka-bangkaan katulad nito. Pero bago ko simulan, kailangan tapusin mo. Dito sa probinsya, sipag at syaga lang ang puhunan ng mga tao. Dahil ang karamihan dito ay hindi nakapag-aral at hindi nakapagtapos kaya hindi makahanap ng magandang trabaho. Kung baga, isang kahig isang tuka lang para may panggastos at may pangbiling bigas nito. Pero kahit papano, sumisikap para makapaaral ng kolehiyo. Kahit papano. Pero kahit maliit lang kami sa paningin ninyo, hindi naman kami nagnanakaw at marangal po ang aming trabaho. Kaya ipinagmamalaki namin ito. Kung ayaw mo ng ganitong kwento, mag-skip ka na lang at manood ka na lang ng ibang video. Hindi po ito content lang. Ito ang araw-araw naming buhay. Bago sumikat ang araw, gising na po kami at nakapagtimpla na kami ng mainit na kape. Habang nagkakape, iniisip na may grasya sana ngayong araw na darating para ngiti sa labi na hindi matutumbasan ng salapi. Sana bukas may swerte. Ganyan talaga ang buhay. Weather lang. Pero kahit papano, hindi pa rin tayo pinapabayaan ng lumikha, kaya pasasalamatan natin to. Maraming salamat sa inyo sa araw-araw naming buhay. Sa maraming biyayang binibigay na ngayon nakatindig at nakatayoy na sana balang araw gagaan din ang aming buhay. Maraming salamat na kahit walang-wala na, hindi namin inaasahan na may biglang darating na biyaya na kailangan sa ating pangangailangan. Amen. Hindi pa ako nakakalati pero parang natapos ko na. Ano kaya ang kadugtong nito? Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Bali, ang hanap buhay ng mga tao dito, magsasaka at pangingisda. Pero kahit papano, kami pa rin nagsusustento ng mga isda at bigas nito. Pero bakit nagtataka ka na wala pa rin mangingisda at magsasaka na umaasinso? Ano kaya ang dahilan at problema nito? Politiko ba? O ang presyo? Ano kaya ang sa palagay ninyo? Pero sa totoo lang, alam naman natin ang sagot pero wala talaga tayong magagawa dyan. Kaya ang gagawin natin, tuloy lang sa agos ng buhay kung saan tayo masaya at kung saan tayo pupunta. Basta straight lang ng matuwid at sa tama ang ginagawa. Malay mo, balang araw, aasinso ka. Kung umasinso ka na, huwag mong kalimutang tumingin ng nasa ibaba. At alam mo namang nanggaling ka dyan at tinulungan ka. Malay mo, ikaw pa ang dahilan para umasinso rin ang kababayan mong naghihirap at sumisikap ng todo. Parang napahaba na ang aking kwento. Baka makalimutan yung i-like at mag-comment, i-share at i-follow ako. Ayan, diretso tayo sa kwento. Bali ngayong buwan pala ganito ang hanap buhay namin. Nagla-lobster kami at baka sakaling makakarami. Bali halos pala sa Palawan, sa baybayin, ganito po ang hanap buhay. Pero bakit ganun? Marami pa rin taong ayaw sa hanap buhay na ito. Ang sabi, mauubos daw ang lahi ng lobster na ito. Ano pala ang makukomment at masasabi ninyo sa panghuli ng mga similya ng lobster na ito? Bali libo-libo po pala ang similya ng lobster pag ito ay nanganak. Ayon sa kanila, 8 to 10% lang daw ang nabubuhay na lobster katulad ng hinuhuli po natin. Kaya kapag kinuha pa natin ito ay mauubos po sila. Kaya ang sagot ko dito, hindi po sila mauubos. Dahil kung 10% lang ang nabubuhay, yung 90% yan po yung hinuhuli po natin. Kaya paano mo masasabing mauubos ito kung yung 90% naman yun ang nahuli po namin. Kaya sana maintindihan mo ang ipinagbabawal ninyo. Napahaba na pala ang aking kwento. Bali, ang tagal ko tong ginawa at pinag-isipan ang kwentong ito. Sana nag-enjoy kayo at nakarelate sa kwento ko. At baka may naisip ka at gagawa natin ng kwento, i-message mo lang ako. At huwag nyo kalimutang i-like, comment, share at i-follow ako para mapapanood mo pa rin ang susunod kong kwento.